isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. Na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matinding sarswila dyan sa Kamara. Grabe, matindi ho ngayon ang bangayan ng Kongreso at Senado at kanya-kanyang tapunan ng putik. Putik talaga, no? Mayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Filipino, mga OFW, saan mampanig ng mundo. Patoplok, guys. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nandyan sa comment section. Magandang gabi po sa inyo, mga moderators, silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, magandang gabi. At maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta. Thank you so much sa mga nagpakulay. Ay, pa-super thanks pala, awards. Mong Ching D3A, maraming salamat po sa inyo. Matindi na po talaga ang kababalaghan under Marcos admin. Korupsyon dito, korupsyon doon. Kawat dito, kawat doon. Sino ba talaga ang tunay na mga kawatan? Ang Senado, tinuturo ang Kongreso. Ang Kongreso, tinuturo ang Senado. Sino ba ang demonyo? Sino ba ang anghel? O baka naman, pareho mga impakto. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Ito na po mga kababayan ko, mukhang maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung sino po ang tinutumbok dito ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Malamang sa malamang lahat ng mga kampi ng mga Duterte sa Senado. At mismo ang mga Duterte. Kaya ang resulta, sarswila, walang kwentang hearing ng mga buwaya. Ito kung Marcolita merong pasabog at may na diskubre na hindi magandang plano ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Ayan po, binisto po niya sa kanyang privilege speech dyan sa Senado. Ngayon lang ho, nakatanggap umano siya ng text message galing po sa abogado ng pamilyang Diskaya. Pamilyang Diskaya, particular po si Corle Diskaya, bumaliktad na nga ba? Pabor kay Tambalos-los ni Mal. Pinapakontempo kanina sa Kamara. Itong si Ridon, gigil na gigil naman kay Diskaya dahil walang napala, walang napiga, masamang balak ho nila, laban ho sa mga Duterte, hindi umubra. Pakinggan po muna natin mga kababayan ko, ito ho siguro, yung sinabi po ng mga subscribers natin na di umano, itong si Corle Diskaya ay bumaliktad na. O ito po siguro yung unang statement niya mga kabisdak, no? Kasi may paglilinaw lang din naman siya dyan eh. Pakinggan po natin, palike nga ho. Ay gusto po lang pong linawin, base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement. Ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyong pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity
na masabi na talagang kay speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Yan ho, yung kanyang statement na sinasabi po ng maraming mga Pilipino na bumaliktad na di umano itong si Diskaya. Pero wala akong nakitaan na bumaliktad siya at pumapabor dito kay Romualdez. Consistent pa rin siya. Pinanindigan pa rin niya yung kanyang sinasabi na mayroong mga politiko na pumupunta sa kanya na ginagamit ang pangalan niya at sinasabi ay yung kickback na 25%, ganun pa rin po. Hindi pa rin linis ang pangalan dyan ni Tambaloslos at maliwanag pa rin. May binanggit siyang mga kongresista, yung kongresista yung magpaliwanag dyan. Napaka-imposible naman ang lakas ng amats ng kongresista, lalo na yung Relio ba yun? Na sinasabi na wala tayong magawa kasi ang pundo na yan ay galing sa program funds, galing ho kay Speaker at Saldico. Ang approved na yan. Merong isa 30% binigay. Para sa akin, malaki pa rin ang value ng kanyang sworn statement doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Except na pinapabagsak niya dito at talagang pinuruhan niya dito si Martin Romualdez. Hindi po yan mabubura sa isipan ng mga Pilipino na merong mensahero, merong bagman na pumupunta sa kanya para magbigay ho, mangulikta, hindi pala magbigay, mangulikta ng pera at ibigay kay Tambaloslos yung 25% at merong pang 30%. Maliwanag po yan. So anong pagbaliktad dun? Nilinaw lang naman niya. Tama rin naman, hindi sila nagkikita. Kasi ang pumupunta nga lang, mga mensahero lang, mga bagman, dala-dala ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. At lumulutang ngayon yung unprogrammed funds. So, ito na tayo ngayon. Wala pa rin yan. Ang problema lang dyan, kung babaguhin ho, ipabago ni Tito Soto at ni Lacson yung kanyang pinanumpaang salaysay at burahin yung pangalan ni Tambaloslos at ni Martin Romualdez, pareho lang kasi. At ni Saldico. Burahin mo yan kasi pupunta kay NGWM yan eh. Pero at least nanindigan at hindi niya binago. May nilinaw lang. Konektado pa rin, sa pool pa rin itong magkaibigang Tambaloslos at Saldico. Pag tinignan nyo ho, meron pa rin po sila dyan pananagutan. Kasi nga, napaka-imposible naman din magdala-dala ng pangalang Martin Romualdez, Saldico, yung mga kongresista na yan, kung walang basbas ng dalawang iyan. Kung nasan ba yun? Ipatawag nyo lang din dyan sa kongreso. Ito mga kabisdak, pilit po nilang pinipiga itong si Corly Diskaya at gusto nilang ipapakontempt bago po natin pag-usapan yung pasabog ni Senador Marcolita. Ngunit wala po silang napiga at wala po silang napila, bagkos ay umiinit pa mga ulo nila at gusto pang ipakontempt itong si Diskaya. Pero unahin po muna natin yung init ng mga laman. Sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil.
road right of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. Roko-roko kambalina ka. Ano pa bang ginagawa yan ni Corley? Di nag-witness na siya. Marami siyang revelasyon. Marami siyang sinasabi, pinangalan ng politiko, buwis buhay. Ano pa ba yan? Buang man tong mga animal, no? Kumanta na nga siya, ang dami ng pinangalanan. Ang dami niya ng pinagsasabi. Ang dami na po niyang mga revelasyon. Bakit sasabihin niyo po, hindi ka pa star witness, hindi ka pa state witness? Hoy, kanlungin niyo po ito. Kung gusto niyo po masolve ang korupsyon sa bansang ito, anuhin niyo itong taong ito, i-secured niyo. But yung sinecured ninyo, yung isang hunghang na gawa-gawa lang, parang addict din. So ito, ang daming pinangalanan eh. Samantala yung isang si Bryce Hernandez, pinangalanan, si Jinggoy lang at saka si Villanueva. O siya, nasa kustodiya na ng kapulisan. Pero ito, wala yatang binigay kayo na bodyguard, no? Sandamakmak na pinangalanan. Mga almost 20 mga kongresista, may mga DPWH pa, mga engineer, Yusik, Asik. O bakit hindi ninyo matanggap sa sobrang daming revelasyon itong taong ito? Anong gagawin natin? Kasi nandun nga si Saldico. Nandun rin si Martin Romualdez. Kaya hindi kayo naniniwala. Hindi kayo nakikinig dito. Hindi nyo pinaniwalaan. Kasi yung poon ninyo nasama sa kanyang revelasyon. Sa kanyang mga pasabog. Abahulo ko. So kung ang gusto ninyo, mga Duterte. Pag Duterte ang sinasabi niya, star witness sa ganito, malamang. Under custody agad to ng kapulisan. Talagang ay gwardyahan yan. Pag pangalanan mo Duterte, Diskaya, yari, baka maghatak ng ng mga Duterte. Wala na, matik yan. Pero ito katakot-takot eh. Martin Romualdez, Saldico, nabanggit lahat ng mga kongresista. Hindi pa ba witness to? Hindi pa ba sugilanon yung kanyang sinasabi? Ugag din doon, ha? Kasi nga, itong mga dilawan, gusto nila, ang tumbukin nila, ang mga Duterte. Nagaya ho itong si Ridon. Talagang halatang sarswila po kayo dyan. Sarswila yung ginagawa ho nila. Gusto po nila talagang kumanta ka, idawit mang mga Duterte, kagaya na si Ridon, galit na galit. Pakinggan natin. It is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig ko sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, nating guluhin yung tanong. Ang tanong,
sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan. Huwag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naiintindihan ho namin yung... Pangalanan mo, sir, Seridon. Gusto talagang pabanggitin nila yung sa mga Duterte admin. Gusto nila ibalik yun, oh. gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista nakasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador nakasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya linked firms? Your Honor, wala na po. Wala na. Woman de Lima, please Mr. proceed. Chair. O, tumahimik ka, wala. Gusto mo, isama niya si Sandro eh. Ikaw rin doon, mukha ka rin matino, no? Pero yung panahon ni Tatay Digong, yung corruption, matindi, no? Namamasyal ka, gamit ka ba ng bayan, ha? Saan ka, nag-a-abroad ka? Pero yung departamento mo, anti-poverty, hunghang din doon, no? Alam mo, ang galing-galing. Alam mo, pampagulo lang yung party list talaga sa bansang ito. Dapat wala ng party list. O, tuloy, gigil na gigil siya dyan, eh. Hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin. O, walang... Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Tatanong ng pangalan ng patay. Na? Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po, kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay ka data. ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Putsa, no? Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Hoy, bayot! Walang napiga, kaya gigil na gigil. Gusto kasi banggatin Duterte. May kilalaman si Digong. Pag sinasabi niya Duterte dyan, ni Diskaya, automatic, may mga bodyguard yan ng mga polis. Recommend nila. Ganun ho sila dyan, eh. Gusto lang i-connect sa mga Duterte. Halatang halata sa Roswila. Gigil na gigil kayo dyan, pero yung pinanggagawa ninyo sa bayan, kabaluktutan. Gusto mo talaga na isabi yung previous admin? Ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, Marcos admin. Itong nakangiwing presidente na walang kwenta. Bakit niya idadama yung previous admin? Di, ang pinag-uusapan lang naman yung corruption 2022 hanggang 2025. Under Marcos admin, mayroong 1.2 trillion pesos na budget sa flood control. Di lalo tayong mapalayo. Manisi na lang tayo ng manisi. Yung totoong mga sindikato, hindi natin tutumbukin. Ito na nga tayo nakapokus sa Marcos admin. Bakit pumunta pa tayo sa ibang administrasyon? Tapos na yun. Ito ngayon. Hanapan natin ang kasagutan. Itong 1.2 trillion pesos, paano ginago ng mga buhaya dyan sa Kongreso? At dinamay nyo pa Senado. Kasi nga, pinuruhan sa Senado si Tambaloslos, sungang. O ito, tingnan mo, bago po yung bidyong contempt, merong umipal. Alam mo sinong umipal? O ito. Itbulaga. May umipal, Howard. So, pakinggan natin yung ipal. You use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Gaya ng tito mo. Bakit ba anong ginagawa dyan ni Vico Soto? Meron ba siyang ebidensya? Pag-ipal lang. Ang sinungaling daw, asawa ng magnanakaw. Yung tito mo, Tito Soto, yan, tito rin, animal, uncle ba? Di ba sinungaling yun? Nasaan na yung sahod niya? Ibibigay sa mga estudyante. Di magnanakaw din yung tito mo. Kaya tira ka ng tira, wala rin kwenta to si Vico Soto, masyado ng ipal. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto
Sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Oy! Ganun pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning. So pumunta lang siya doon para mamuna. Yung sinasabi ni Diskaya sa Senado, pupunta siya doon para punain siya. Ganun lang ba, Vico Soto? Itong mga walang kwenta palang mga kongresista dyan, walang mga alam. Sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila, pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. Buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable. Alam nyo po, hindi ko maintindihan itong si Vico Soto, bakit nandyan siya dyan? Ano yan, hinarian ni Martin Romualdez para magsalita? Para lang sirain yung mga sinasabi ni Corly Diskaya. Alam nyo, ako sa akin, wala akong pakialam sa mga sinasabi ni Corly Diskaya. Basta ang alam ko, makinig ka, Vico Soto, na may kinalaman niyang si Tambaloslos at si Nimal na sino yan? Saldico, Baka talagang pumunta siya dyan para protektahan si Tambaloslos. Paano yan? Kailang yung pinangalanan po, ayan, di ba si Romulo yan, aninagan mo? Yan ba si Romulo? Kasama si Martin Romualdez. Nandyan din si Vico Soto Tang inumin Meron din kayong bloodline. Pinapunta siya talaga ni Tambaloslos dyan kasi si Vico, medyo goods yung imahe niya sa mga millennial. Ang nakikita ko lang dyan sa papel ni Vico Soto ay i-demolish lang itong si Corly Diskaya
at yung statement sa Senado, gustong palabasin ni Vico Soto na kasinungalingan lahat yon. Paano po yun magiging sinungaling? So, ibig sabihin, si Senador Marcolita ay napaniwala ni Corle Diskaya sa kasinungalingan. Mukhang malabo yun, Vico Soto. E di, masamak, may tiwala ako kay Marcolita kaysa kay Vico Soto. Ito, tingnan mo. Mayroong connection din ito kay Martin Romualdez. Siguro to the ratio kasi binaon ng binaon eh. Kagahapon yung Romualdez eh. Kaya pumalag. Ang problema dyan, magtatagumpay ba kayo sa plano ho ninyo? O tingnan o. Mantakin nyo ha. Dahil wala silang mapiga, wala silang may connect sa mga Duterte, ang gusto nila ay ipakontempt itong si Diskaya. Pakinggan natin. Yes, Congressman. In line with my manifestation in my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. Can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Kesyo merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong committee ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative Lima. So, bugo ka. Kayo yung ginulo lang ninyo. Imbis yung direction, Romualdez, ginulo ninyo, papunta kayo sa mga Duterte, hunghang itong animal na to. Vlogger lang to, nagiging kongresista yung hayop na to, no? Sino ba itong impacto na to? Paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na, consciously, nililito ni Mr. Diskaya ang committee ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanumalya at ghost flood control project. And in line with that, in section... Anong nililito? Inilista nga niya, kayo yung nanlilito kasi gusto ninyong manisi pa sa previous admin. Tungaw, pa-contempt talaga nila eh. 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move, Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli, can I say something? I objected, Mr. Chair. If I could just explain. There is an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. Now, but I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair, and that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions, and the questions and the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, mga los-los, no? Selective amnesia tapos sabay bilat. Kung ano mga bastos ng mga kongresista sa panahon ni Martin Romualdez. Ito ba yung mga asal ng mga to? it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion duly objected. And I move that the chair... Wait, excuse me. It hasn't been seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it I has just would to like be... to request Yes, Congressman Eli, if we can defer the motion for a while, so we can continue on with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request
Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while so we can continue with the questioning? I think Congressman San Fernando wants to Let's the just vote to proceed with the division but- of the House. Okay, Mr. it's Chair. okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. Hindi na contempt. Walang basihan. Ilay. Ang nangyayari dyan, naonsiyami yung pag-contempt kay Corle Diskaya. Paano mo ma-contempt eh, walang ground? O ayan, may pumalit kay Paduano, bagitong tambaluslos. Alam nyo, ang gulo na ng Pilipinas, dumagdag pa itong mga party list na ito. Bakit ba may party list? Wala na lang sanang party list. Total, kung meron tayong mga kaibigang party list binoboto, hindi naman pinapaupo ng mga animal eh. No? Kasi nga, ang gusto nila makunikta sa mga Duterte. So ngayon ito, gusto nilang ipakontempt dahil walang nabanggit na Duterte. Eh sumasagot man yung tao eh. Ngayon ito mga kabisdak, no? Itong pasabog ni Senador Marcolita, konektado doon sa kagustuhan ng mga buhaya na i-contempt si Corle Diskaya. Pakinggan po natin yung pasabog, siniwalat ni Senador Marcolita. Narito. Tamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Ayan yung isiniwalat, pasabog ni Senador Marcolita. May nag-text umano sa kanya. Abogado ni Diskaya na dapat may senador na matukoy para hindi sila makontempt. May natukoy nga na senador, si Jinggoy at saka Joel Villanueva, para hindi makontempt. Hindi na contempt. Ayan, bantay sarado pa ng mga kapulisan. Yung Diskaya, hindi rin na contempt. Kasi medyo kumambyo konti. Hindi mal talaga, no? Sarswila na lamang ang investigasyon nila dyan sa Kongreso. Maliwanag na nililinis lang nila ang pangalan ni Martin Romualdez Saldico at gusto nilang dungisan ang mga kampi ng mga Duterte at gusto nilang hatakin ang Duterte sa isyo sa korupsyon sa flood control. Hindi na yan bibinta para sa akin. Kalokohan na. Lagi na lang. Sisi na naman, Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala. Ang kanilang sinisisi, Pilipinas, Duterte pa rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala,
walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.